Good afternoon po. Good afternoon, Doc. Janet po. Yes, Doc. Tama, maupo ka. Remember, you don't need to catch up with anything. Take your time lang. Kasi pagka na-stress ka, bawa na kakaisip, o physically stressed ka, pwede ka mag-seizure. May iwasan doon. You have to take things easy kasi ang bata-bata mo pa what's the hurry? Anong kailangan mo madali? Enjoy mo lang yung moment. Enjoy mo lang yung second life mo. You don't need to worry a lot about anything. Hindi mo kailangan persahin yung sarili mo o kaya lagi ka na lamang magmamadali, magka-catch up. Pero normal lang po yung minsan lang. Kasi po minsan nag-aaral yan ba may quiz. Pag daw nasa school na, nalilimutan niya. Normal lang po sa naging situation yan. Well, to anyone na merong naging surgical procedure, anything that would cause yung ganun. Tsaka yung meron ka kasing seizure dati, may epilepsy ka. And every time you had yung seizure attacks before, it causes some degree of kumbaga damage to the nerves na meron ka before sa utak. And so it also lessens your capacity, kumbaga yung memory storage natin is affected. Kasi yung seizure mo, it's very sensitive dun sa memory natin. Kaya normal lang po yung Kaya nga don't overload yourself. Pwede makuha sa madalian mo. Masyado. Mas bata ka. This is common sa mga bata. Hindi lang sa edad mo. Mas bata pa yung iba. Swerte ka nga after you had that, walang deficit sa'yo. Walang mahina. Sa iba po ba, ano yung naging effect sa kanila? Para sila na stroke. Hindi na sila makagalaw yung kalahati. Hindi sila makasalita ng ayos. You have really a lot to thank for. Yes. Sobrang madami kang dapat ipagpasalamat. I had a patient na 16 siya, nagkaganyan. Pinopera. And then after that, hindi na niya magalaw yung kalahati. Kasi stroke yun eh. So, until hanggang lumaki na siya, ganun na, paralyzed na yung kalahati. Pero she tried to live a normal life. Advice ko sa'yo, huwag kang magmadali at huwag masyadong nagpapakahirap sa sarili. So eventually, you will realize hindi naman siya ganun ka-essentially dapat magpakapagod o talo sa school. So, sabi sa'yo, parang you will look back pagka naging adult ka na. Bakit nga ba ako nagpaka? Titingnan mo kung dapat nagpakadalubhasa ako sa considering na pwede namang enjoy mo lang yun kasi you'll never go back this way again na may enjoy mo yung kasi yung iba masyado silang babad sa school to the point na nakalimutan na talaga yung sariling social life. Enjoy every moment na kaya mo i-enjoy yan kasi hindi mo alam darating yung time na kailangan mo pala magseryoso at ilubog yung ulo mo dun sa pag-aaral na dapat in-enjoy ko na yung buhay ko dati. Ganun. Naniniwala po kami doon, Doc. Talagang kahit nang nasa hospital po, talagang lahat kayo magpapalagang Pinag-pray. Kaya kayo nakalungan talaga. Naging bahagi po kayo. Salamat din sa pag-pray niyo para sa amin. Mas makatulong pa kami sa iyo. Kasi, Dok, syempre bilang isang doktor, hindi rin po yung madali. Di ba? Kung isipin ko kung ako'y magsisimula ng college at ako'y ikaw may magdodoktor, magdadalawang isip ako kung magdodoktor pa. Talagang, kung yung iba probably would give up during the time ng gano'n. Many times, sa hirap na nagdadaan. Pero ngayon po, pag po, di ba pinagpapatuloy nyo, ano po yung nagpupush sa inyo para i-continue? Nandito na ako eh. I have no other things to do. Yun yung calling na kailangan mo. Yun yung kailangan mong, siguro yan yung calling na kailangan mong ibalik sa mga, sa mga kailangan mong pagbigyan ng service. Kasi yun, binigay mo nasa taas sa'yo na role mo eh. Yun eh. Whatever it is na binigay sa'yo na role, doon mo ayusin. Kasi wala naman akong isipin ko na mas gusto kong maging sundalo. Hindi naman na pwede kasi iba naman din ako. Gusto kong magpulis. So, parang iba naman lang. Iba-ibang interest naman eh. So whatever is given to you, you have to make the best out of it. Kahit nga po sa akin, Dok, kasi naranasan ko kung hindi ko maunawaan yung binabasa ko, hindi ko maintindihan yung inaano ng mga
teacher. Tapos po nasa ano ko ngayon ng edu. No, saan parang nakikita ko po na pag nandun ako sa field na yun, iba yung magiging puso ko sa mga bata kasi naranasan ko po yung sitwasyon. Kaya naniniwala you po. see yourself fitting into something na gusto mong gawin. Kasi pag gusto mo naman, kahit mahirap, it will not really an hindrance na. Imagine mo kung halimbawa na kahit gano'ng kadali yan, pag ayaw natin yan, Madali natin napakahirap let niya. go. Pero kahit gano'n, Sinasakayunan din ng ano. no? oo, alignment yan eh. That's what you call alignment. Something you don't really see na mag-fit ka doon agad-agad not until you feel na pati ka noong ginagawa. Not unless na mga daanan mo siya, you never learn. Hindi mo alam. Tama ba sa iyo yun? Eh, ganun. Pagka naibigay sa'yo, tingnan mo kung babagay ka doon. Gaano kahirap yan kung gusto mo. Hindi rin. So ikaw yan, nag-education ka ngayon? Fourth year na nga po, Dok. Nag-graduate ka na. Next school year pa po kasi po yung first sem po, hindi ko po yun napasukan. Tapos ngayon po, second sem, yun po. Yun nga rin po pinag-prepare ko kasi po, Dok, dumadating po talaga sa point na parang napapagod. Tapos pag po mga quizzes, hindi ko po siya masagutan. Kasi po nalilimutan ko, pero kapag nagtanong agad yung prof ng action, nasasagot ko po siya. Pag sabi nga nila, pag napapagod ka, you rest, you don't quit. Opo. You rest, hindi naman na pag napagod ka eh, stop ka na eh. You try to think nandun ka na sa dulo eh. You Opo. try to think na bakit ka nagsimula in the first place. Yes. Diba? Hindi yun iisipin mo, if you're about to quit something, remember why you started it in the first place. Tama. Diba? Kasi kung hindi mo nakikita yung sarili mo na magtutuloy dahil hindi mo makita kung bakit ka nagsimula doon, then doon talagang malabo. Pero whatever inspired you to start with whatever you started with, at nakarating ka dun sa malapit na dun sa saknong mo na matatapos, Opo. and you're losing your faith, you're losing your, sabihin mo, yung drive, then isipin mo bakit ka nagsimula. Oh, tama. Yun yung drive mo na nagsimula ka eh. Yun na nag-inspire sa'yo. If you don't see na yung reason kung bakit nagsimula ka ay hindi mo na siya ma-appreciate ngayon, eh di magpahinga ka para magkaroon ka ng kaliwanagan. Pero you don't quit. Sabi nga nila, you don't quit, you rest kapag pagod ka. Diba? Then, Kung hindi mapagod ko, ako susuko. ganun. Kasi ganun naman talaga eh. Oo. Kapapagod, tao lang. Pahinga. Pero you need to rest, pero hindi mag-quit kung talagang gusto mo. Hindi naman yun something na kasayangin mo yung all the time na sinayang mo yung ilang taon bago ayawan. Diba? Ganun yun. You need to see kung bakit ka nagsimula sa Bakit isip